Hindi ko po makakalimutan yun. Pinapakita niya sa akin yung mga ng mga estudyante niya. Yung mga biography ng estudyante niya. At halos na pinakita niya sa akin, tingnan mo Jay, mga broken family yung mga ito. Nakita ko mga broken families na may mga problema sila sa bahay. Na broken talaga ang kanilang puso. Mga time na yan, hindi ko maintindihan kasi bata pa nga ako. Broken ang kanilang family. Pero ngayon na nagtuturo ako about sa mga being youth pastor naman sa kabataan, nakita ko yun. At naramdaman ko yun. Sa mga kabataan na nandoon na dahil sa kasalanan, dahil sa naganap na kasalanan dito sa mundong ito, nakakaranas sila ng broken family. Nung umiiyak sila, pastor, ganito po yung nangyari sa buhay. Yung nanay ko po may ibang lalaki. Yung tatay ko po may ibang babae. Nakakalungkot po sa kanilang buhay at the very young age po. Nararanasan nila yun. At nakita ko yun na yung sinasabi ni Daddy nung dati na ganito pala yun kako. Hanggang ngayon nangyayari pa rin, bata pa ako, pero ngayon nandito na ako, hanggang ngayon ganun pa rin nangyayari sa mga kabataan na nakakalungkot po sa generation po natin ngayon. Bakit? Kasi mali po ang pangitain ng mga tao ngayon, nasa kasalanan sila. Na nanadamay pati yung mga tao na kapaligid sa kanila. At alam niyo po, because of the testimony of my father kung paano siya niredeem ng Panginoon sa mga brokenness ng mga bata na ito, sinasabi ko sa kanila, alam mo, ganyan din yung naranasan ng aking ama, ng tatay ko. Nakikwento ko sa kanila. Kasi kinuwento sa akin ng tatay ko about the redemption ni Jesus Christ sa kanyang buhay. O yung mga nandun sa bakalang talaga matitigas sa mga ulo, yung mga iba doon, basagulero. Yung mga doon, kilalang nagrarampol doon sa school. So, yun na isi-share ko sa kanila. Alam mo, kinakausap ko sila. Bakit nangyayari? Nalalaman ko, broken heart, broken family. Ngayon, saan nila inilalabas ang kanilang galit? Bugbog. So that time na isi-share ko sa kanila ano yung tinuro sa akin ng tatay ko. Ano yung tinuro sa akin ng mama ko. Sa kanila. And how I correct them, makuha ko rin yan kay mother. Na magagalit sila, kukorek niya yung mga tao, mamaya masaya na naman. Hindi yung buong araw, tampo, galit. Nakuha ko naman po yun kay mother sa paano ang pagkokorek ng mga kabataan. Kaya po napaka-importante as parents, as elders po, to be an example po sa mga tao, sa mga kabataan na nakapaligid sa atin. Na tinuturuan natin yung mga anak natin at yung mga bata sa buhay po natin. Amen? Naniniwala po tayo dito. Lagi ko po tinatel po sa mga yung testimony ng aking tatay ko, ni lola ko, yung mga ganun na about sa kanilang pagsusurrender, paglilingkod sa Panginoon. And they are being encouraged. Kasi kung nangyari sa father ngayon, bakit hindi nangyayari sa kanila? Sinasabi ko sa kanila, kailangan putulin nyo na yan kasi kung paano ganito yung ginawa, kapag pinutol nyo yan, alam nyo magbabago ang buhay ninyo. Hahabulin kayo ng pagpapala. Hindi man madali, hindi man kaagad, pero one day makikita niyo kung paano kikilos ang Panginoon sa buhay niyo. Itong meron ako, sinasabi ko sa kanila, hindi ito dahil sa sariling sikap, ito ay dahil sa paglilingkod ng tatay ko nung tinawag siya ng Panginoon. At paggamit sa aking mga magulang, sa aking nanay, na binibless. Kaya po napakalaga po yung ating pakikiusap po, pakikitungo po about po sa next generation, about po sa mga kabataan natin ngayon.